Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Palaging nararamdaman ni Marisa na marami siyang malas sa buhay, na para bang may laging laban sa kanya. Naisip niya na ito ay isang uri ng sumpa na dumaan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa kanyang pamilya. Ang pinakamalaking problema ay nangyari sa mga buwan ng Oktubre at Nobyembre. Kapag ang taglagas ay nasa pagtatapos nito, tila mga masasamang bagay lang ang nangyari sa panahong ito. Kaya naman hindi nagustuhan ni Marisa ang panahong ito ng taon. Nagsimula ang lahat noong maliit pa si Marisa, 5 taong gulang pa lamang. Ito ay isang malamig na gabi ng Nobyembre at ang kanyang mga magulang ay nasa labas para sa isang kaarawan. Habang tumatagal ang party hanggang gabi, nanatili si Marisa sa bahay ng kanyang lola, si Chelita. Biglang, sa kalagitnaan ng gabi, tumunog ang telepono. Ang kanyang lola ay pumunta upang sagutin ang telepono at pagkatapos ng isang mahirap na katahimikan, narinig ni Marisa ang isang malakas na ingay. Dahil sa takot, tumakbo siya at nadatna ng kanyang lola na nakahandusay sa sahig. Nang araw ding iyon, isa pang masamang balita ang dumating. Ang mga magulang ni Marisa ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Nakaligtas sila, ngunit malubhang nasugatan. Ang kanyang ina, si Emilia, ay nawalan ng bahagi ng kanyang memorya dahil sa isang pinsala sa ulo at ang kanyang ama, si Juan, ay nabalian ang kanyang likod at kinailangang gumamit ng wheelchair. Higit pa rito, palagi siyang nasa matinding sakit. Inirerekomenda ng mga doktor ang mamahaling paggamot, ngunit hindi ito kayang bayaran ng pamilya. Kaya kinailangan ni Marisa at ng kanyang lola na alagaan ang kanilang mga magulang sa anumang makakaya nila. Sa loob ng maraming taon, tinulungan ni Marisa ang kanyang lola sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang. Maaga siyang nagsimulang magtrabaho, magbenta ng mga gamit at maglinis ng pagawaan para kumita ng dagdag na pera. Ang ama ni Marisa na dating nagtratrabaho bilang driver ng malalaking makina ay kailangang ipasa ang trabaho sa isang mas bata at mas malusog. Sa dami ng problema, hindi naisip ni Marisa na sumuko. Naniniwala siya na sa maraming pagsisikap at pangangalaga, malalampasan niya ang anumang balakid. Palagi akong umaasa na magiging maayos ang mga bagay. Sa tulong na natanggap ng mga magulang ni Marisa, dahil sa kapansanan at maliit na pensyon mula sa kanyang lola, nagpatuloy ang buhay. Ngunit karamihan sa pera ay napunta sa medisina na nagpahirap sa lahat. Ang pagkabata ni Marisa ay minarkahan ng mga pakikibakang ito, ngunit hindi siya nagreklamo. Ang kanyang mga magulang ay madalas na nag-aalala tungkol sa epekto nito sa kanyang buhay. "Marisa, hindi ka dapat mag-alala masyado tungkol sa amin," sabi ng kanyang ama, si Juan, habang nahihirapan siyang mag-ayos ng laruan. "Dapat mong mabuhay ang iyong buhay kasama ang iyong mga kaibigan." Ilang beses ko nang sinabi na ayaw kong marinig ang mga salitang iyon. Matigas na sagot ni Marisa, ngunit may pagmamahal. "Kami ay isang pamilya at aalagaan namin ang isa't isa hanggat mayroon akong lakas." Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ito, hindi tumigil si Marisa sa pagtatrabaho. Nag-alaga siya ng mga bata, nagbigay ng mga klase sa pagtuturo para kumita ng kaunting pera at, nang maglaon, nagtrabaho bilang mekaniko. Ang bawat barya na kanyang kinita ay nakatulong sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Nang si Marisa ay 16 taong gulang, isa pang kahirapan ang lumitaw. Nagkasakit ang kanyang lola, Chelita. Sinabi ng mga doktor na mamahaling operasyon lamang ang makapagliligtas sa kanya, ngunit hindi ito kayang bayaran ng pamilya. "Apo ko kung ano ang mangyayari. Magiging," ang sabi ni Chelita, bumuntong hininga. Malungkot na tinanggap ang tila nakatakdang kapalaran para sa kanya. Nanghihinayang siya na hindi niya nakitang lumaki at bumuo ng sariling pamilya si Marisa, ngunit nangako ang kanyang apo na magpapatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kanyang pinakamalaking lakas. Hindi tumitigil sa pagsubok kahit na ang lahat ay tila laban sa kanya. At kaya, ipinagpatuloy ni Marisa ang kanyang paglalakbay, laging puno ng tapang at pagmamahal. Inaalagaan ang lahat ng nasa paligid niya. Laging iniisip ni Marisa na sinundan ng malas ang kanyang buhay, tulad ng isang anino na lumilitaw tuwing huling bahagi ng taglagas. Parang may kulay abong ulap na bumabalot sa kanilang pamilya ngayong taon. Nagsimula ang
Lahat noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang kanyang mga magulang ay pupunta sa isang kaarawan sa isang malamig na gabi ng Nobyembre at si Marisa ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lola, si Celita. Sa kalagitnaan ng gabi, tumunog ang telepono. Ang katahimikan na sumunod ay naputol ng kakaibang ingay. Dahil sa takot, tumakbo si Marisa sa hallway at nakita ang kanyang lola na nakahandusay sa sahig. Hindi nagtagal ay dinala ng mga doktor ang balita. Ang kanyang mga magulang ay nasa isang napakalubhang aksidente sa sasakyan. Nakaligtas sila, ngunit malubhang nasugatan. Ang kanyang ina, si Emilia, ay nagkaroon ng concussion at nawala ang bahagi ng kanyang memorya, at ang kanyang ama, si Joao, ay nabalian ng kanyang likod na nangangailangan sa kanya na gumamit ng wheelchair. Simula noon, ganap na nagbago ang buhay ni Marisa. Siya at ang kanyang lola ay kailangang kumuha ng responsibilidad sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang dahil mahal ang pagpapagamot at walang sapat na pera ang pamilya upang bayaran. Sa maraming taon binalanse ni Marisa ang paaralan sa pangangalaga sa tahanan. Para matulungan ang kanyang lola, nagtrabaho siya bilang tindera at naglinis ng auto repair shop para kumita ng dagdag na pera. Hindi na nagawa ng ama na dating driver ang kanyang trabaho at ang ina, dahil sa pagkawala ng memorya, ay hindi na rin nakapag-ambag. Mahirap ang sitwasyon. Ngunit hindi pinahintulutan ni Marisa ang kawalan ng pag-asa. Naniniwala siya na, sa pagmamahal at lakas ng loob, malalagpasan nila ang lahat ng magkasama. Lumipas ang mga taon at nagsimulang lumala ang kalusugan ng lola ni Marisa. Sa edad na 16, nakita ni Marisa na nagkasakit ng malubha si Celita. Inire-rekomenda ng mga doktor ang isang operasyon, ngunit ang pamamaraan ay napakamahal. Desididong tumulong pumunta si Marisa sa kabisera para kausapin ang surgeon, ngunit nakatanggap ng malupit na balita. Maaaring abutin ng ilang buwan o taon pa ang operasyon ng kanyang lola. Taos puso ang doktor. Sinabi na dapat niyang i-enjoy ang kanyang oras kasama si Celita dahil maaaring wala ng iba pa. Ang suntok na ito ay lalong nag-alala kay Marisa, ngunit nagpasya siyang harapin ang lahat ng may tapang. Nang sa wakas ay dumating ang taglamig, dala ang nagyelong hangin ng Disyembre. Kalungkutan din ang kumatok sa pintuan ni Marisa. Namatay ang kanyang lola na si Celita, isang mahal na guro sa lungsod. Ang libing ay isang gumagalaw na seremonya na halos ang buong lungsod ay naroroon upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Ibinahagi ng mga tao ang mga alaala ni Celita. Pinag-uusapan kung paano niya naiimpluwensyahan ang napakaraming buhay sa kanyang karunungan at pagmamalasakit. Para kay Marisa, na palaging nagpapakita ng lakas at determinasyon, ang pagkatalo ay isang matinding dagok. Ngayon, ang responsibilidad ng pagpapanatiling sama-sama ng pamilya ay nahulog sa kanyang mga balikat. Nang wala na ang kanyang lola, naging mas tahimik ang bahay at ang kawalan ng laman na iniwan ni Celita ay hindi na mapapansin. Tanging si Marisa, ang kanyang ina, at ang kanyang ama, si Joao, ang natira. Higit pa rito, ang pamilya ay nagsimulang harapin ang mga problema sa pananalapi. Bilang bahagi ng pensyon ni Celita ay sumama sa kanya. Alam ni Marisa na magiging mas komplikado ang mga bagay mula ngayon. Walang oras para sa matagal na pagluluksa dahil hinihiling ng katotohanan na patuloy siyang lumaban upang suportahan ang bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, nagpasya si Joao na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makatulong. Sinimulan niyang italaga ang kanyang libreng oras sa paglikha ng maliliit na souvenir na gawa sa kahoy. Mga pinong ukit na, unti-unti kinuha niya upang ibenta sa lokal na pamilihan. Ang plano niya ay makalikom ng sapat na pera para makabili ng bagong damit na isusuot ni Marisa sa graduation. Isang sandali na alam niyang magiging espesyal. You deserve something beautiful, something that makes you feel happy, even with everything that's going on, anya, habang maingat niyang inukit ang bawat piraso ng kahoy. Si Marisa, gayunpaman, palaging praktikal at nakatuon, ay hindi nakita ang pagtatapos bilang isang prioridad. Dad, we need to save this money. There are bills to pay, the house to maintain. A dress isn't the most important thing now, she said, trying to convince him that it wasn't worth spend so much for a party. Para sa kanya sa sandaling iyon, ang mahalaga ay ang pagtiyak na malalampasan ng kanyang pamilya ang mga paghihirap at manatiling nakatayo kahit na sa lahat ng paghihirap na kanilang kinakaharap. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso, alam ni Marisa na nais lamang ng kanyang ama
Nabigyan siya ng kaunting kaligayahan, isang bagay upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng lahat. At bagamat nag-aatubili, may bahagi sa kanya na pinangarap pa rin ang espesyal na araw na iyon. Nang sandaling, kahit sa maikling sandali, makakalimutan niya ang kanyang mga problema at ipagdiwang ang ganoong mahalagang tagumpay. Ang ina ni Marisa, si Emilia, ay nadama ng labis na nagkasala dahil sa hindi niya natulungang higit pa. Alam niyang labis ang pagsasakripisyo ng kanyang anak, ngunit ang kanyang sariling mga limitasyon ay humadlang sa kanya na gawin ang gusto niya. Gayunpaman, nagpatuloy si Marisa, determinadong gawin ang kanyang makakaya, at dahil sa determinasyong, ito ay nakatapos siya ng pag-aaral ng may mahusay na mga marka. Sa halip na pumunta sa graduation party, nagpasya si Marisa na oras na para magsimulang magtrabaho. Hindi naging madali ang buhay. Ang paghahanap ng permanenteng trabaho sa lungsod ay komplikado dahil karamihan sa mga bakante ay nangangailangan ng mga kasanayan na wala kay Marisa. Gayunpaman, patuloy siyang nagsisikap. Nagbago ang kanyang swerte nang ang isang matandang kaibigan ng kanyang lola, isang guro, ay nagalok kay Marisa ng pansamantalang trabaho sa Silidaklatan. Mapayapa ang trabaho at gusto niyang napapalibutan siya ng mga libro. Sa kapaligirang ito nakilala ni Marisa si Breno, isang binata na, sa kanyang malamya at tapat na paraan, hindi nagtagal ay nakuha ang kanyang puso. Dumating si Breno sa Silidaklatan na naghahanap ng libro para sa kanyang tiyahin na may sakit, ngunit tila naliligaw siya. Si Marisa, na palaging matulungin, ay pumunta sa kanya at nagmungkahi ng isang nobela na pinaniniwalaan niyang magugustuhan ng kanyang tiyahin. Mula sa araw na iyon, nagsimulang bumisita si Breno sa Silidaklatan ng mas madalas at isang bagong pagkakaibigan o marahil higit pa ang nagsimulang mamulaklak sa buhay ni Marisa. Kaya kahit sa gitna ng napakaraming paghihirap, hindi siya tumigil sa paniniwalang darating pa ang mas magagandang araw. Natuklasan ni Marisa at Breno unti-unti na talagang gusto nila ang isa't isa. Makalipas ang isang buwan, lumakas ang loob ni Breno at niyaya si Marisa na lumabas at nagsimula silang mag-date. Gayunpaman, hindi nagtagal, natanggap ni Breno ang balita na kakailanganin niyang maglingkod sa hukbo sa loob ng 2 taon. Si Marisa, na may pusong puno ng pagmamahal, ay nangako na hihintayin siya at tinupad niya ang kanyang pangako ng may malaking dedikasyon. Habang wala si Breno, nanatiling matatag si Marisa. Nagtatrabaho siya sa Silidaklatan at nag-aral, ngunit sa bawat aklat na inayos niya, naaalala niya si Breno at ang pangakong binitawan nito. Sa isip niya, lagi niyang pinapangarap ang araw na muli silang magsasama. Ini-imagine niya kung ano ang mangyayari sa pagbalik niya. Ang kaisipang ito ay nakatulong sa kanya na harapin ang mahihirap na araw. Kahit nasa malayo si Breno, napanatili ni Marisa ang kanyang routine. Inalagaan niya ang kanyang pamilya at masigasig na nakatuon ang kanyang sarili sa kanyang trabaho. Bawat araw ay may dalang mga hamon, ngunit hindi niya ito pinabayaan na mapagod siya. Nang sa wakas ay dumating ang araw na bumalik si Breno mula sa hukbo, si Marisa ay sabik na naghihintay na makita siya muli. Ngunit sa halip na saya, nagulat siya sa matinding kalungkutan. Sa panahon na siya ay nasa hukbo, hindi tumigil si Marisa sa pagpapadala ng mga liham na puno ng pagmamahal kay Breno. Nagpadala siya ng mga larawan at maliliit na regalo. Binili gamit ang perang kinita niya bilang librarian. Sa isa sa mga huling liham nila, napagkasunduan pa nilang magpakasal nang bumalik siya. Tila naging maayos ang lahat hanggang sa nagsimulang mag-alala si Marisa sa pananahimik ni Breno. Isang araw, hindi na makapaghintay pa, nagpasya si Marisa na pumunta sa bahay ng tiyahin ni Breno, si Celita, upang subukang maunawaan kung ano ang nangyayari. Alam ni Celita ang totoo, ngunit atubili siyang sabihin sa kanya dahil ayaw niyang masaktan si Marisa. Sa mahinahong tono, nagsimulang magsalita si Celita. Marisa, alam kong napakatino mo at mauunawaan mo ang nangyari pagdating ng panahon. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Marisa. May mali. Celita, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Si Celita, na may lungkot sa kanyang mga mata, ay sumagot. Si Breno ay umibig sa iba. Siya ay nakikipag-date sa isang dalagang tinatawag na Katya. Walang reaksyon si Marisa. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. What do you mean? After all this time, iniiwan niya ako ng ganito? We were making plans. Natatarantang sabi ni Marisa na nasasaktan. Si Celita, nag-aalala, ay nagdala ng isang basong tubig para pakalmahin ang dalaga. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Marisa. Mahinang sabi ni Celita.
Nakilala ni Breno si Katya ilang buwan na ang nakararaan at nahulog siya sa kanya. Napunit siya, ngunit piniling manatili sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Marisa. Kahit nadurog ang puso niya, alam niyang kailangan niyang mag-move on. Nagpasya siyang mag-focus sa kanyang trabaho at sa kanyang pamilya, sinusubukang humanap ng lakas para muling buuin ang kanyang buhay. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Marisa na siya ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nakatagpo siya ng ginhawa sa kanyang mga libro, trabaho at mga kaibigan na kanyang ginawa. Dahan-dahan, nagsimula siyang makakita ng mga bagong posibilidad at muling maniwala sa isang masayang kinabukasan kahit na wala si Breno. Pagkatapos ay dumating ang mapangwasak na paghahayag. Si Breno ay ikinasal kay Katya, anak ng isang maimpluwensyang alkalde. Tinamaan ito si Marisa na parang panghuling suntok. Nasaan siya ngayon? Tanong niya kay Celita. Basag ang boses. Sinubukan ni Celita na protektahan si Marisa mula sa sakit, ngunit nauwi sa pagbubunyag. Ngayon na ang kasal. Labis ang sakit na naramdaman ni Marisa na para bang napunit ang kanyang puso. Halos hindi na alala ni Marisa kung paano siya nakauwi. Ang lahat sa paligid ay tila walang kulay, walang buhay. Napalitan siya ng kalungkutan, ngunit nagpasya siyang huwag hayaang madaig siya ng sakit. Ilang beses lang niyang nakita sina Breno at Katya bago sila lumipat sa ibang lungsod at iniwasan ni Breno na makipagtitigan sa kanya, halatang nahihiya. Ngunit hindi na ganon din ang nararamdaman ni Marisa sa kanya. Ngayon ang kanyang puso ay walang laman at ang tanging alalahanin niya ay ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at pagsisikap na gumaling. Ang pagtatrabaho sa silid-aklatan na dating pinagmumula ng kagalakan, ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng mga sandaling tila maganda ngunit ngayon ay parang walang laman. Alam ni Marisa na kailangan niyang gumawa ng matinding pagbabago, kaya't nagpasya siyang lisanin ang kanyang bayang kinalakhan na naghahanap ng panibagong simula palayo sa lahat ng nakakasakit sa kanya. Labis na nalungkot si Marisa, ngunit alam ng kanyang matalik na kaibigan, sina Amalia at Leticia, na kailangan niya ng tulong para magpatuloy. Mayroon na silang mga plano na lumipat sa lungsod at ngayon na may naipon na pera, handa na silang simulan ang bagong yugtong ito. Sumama ka sa amin, Marisa, sabi ni Leticia na may pag-asa ng ngiti. What keeps you here besides your parents? In the city, everything will be different. Who knows, baka dun ka makakatagpo ng kaligayahan. Amalia, ever practical, added, but you better look for a job first, and then we find a place to live that is not in the suburbs. Natahimik sandali si Marisa, hindi pa rin sigurado. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang mga kaibigan habang humihigop ng kape na kanyang ininom sa kusina ni Leticia. Nandun silang tatlo, nangangarap ng bagong simula, nagpaplano ng kinabukasan at sinusubukang pasayahin si Marisa. Sa kabila ng pagdududa, naramdaman niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa na nagsimulang magningning sa loob niya. Marahil ay posible na iwanan ang nakaraan. Habang nag-uusap sila, nagsimulang isipin ni Marisa kung ano ang magiging pakiramdam ng manirahan sa isang bagong lugar. Sa kabila ng takot na naramdaman pa rin niya, ang ideya na magsimula muli sa kanyang mga kaibigan ay tila mas kaakit-akit bawat minuto. Sa wakas, nagpasya siyang susubukan. Hindi niya alam kung ano ang kinabukasan, ngunit sa suporta ni na Amalia at Leticia, handa siyang alamin. Medyo natakot, ngunit puno rin ng pag-asa. Inihanda ni Marisa ang sarili para sa bagong paglalakbay na darating. Ngunit, mga babae, paano ang aking mga magulang? Tanong ni Marisa na puno ng pag-aalala ang boses. Mawawala na sila kapag wala ako. Paano ko sila iiwan? Amalia, ever practical, said, makipag-usap sa mga kapitbahay. Sigurado akong makakatulong sila. Gusto ka ng lahat at ng pamilya mo. Nagdadalawang isip pa si Marisa. Pero paano kung may mangyari? Hindi ko alam kung alam ng mga kapitbahay ang gagawin. Si Leticia sa kanyang nasasabik na paraan ay nagkaroon ng ideya. Isulat ang lahat sa papel at mag-iwan ng mga tagubilin. Sa ganoong paraan palagi silang may gabay. Nakita ko yon sa isang pelikula. Natawa si Amalia at sumang-ayon sa ideya at hindi nagtagal ay nagtawanan ng lahat, pati na si Marisa. Ito ay isang magaan na sandali sa gitna ng napakaraming alalahanin at sa isang sandali, tila lahat ng mga problema ay malulutas sa kaunting pagkamalikhain at tulong. Nang makauwi si Marisa, muling bumagsak sa kanyang balikat ang bigat ng pag-aalala. Pagpasok niya, naabutan niyang nakaupo ang kanyang ama,
at hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali. "Anong nangyayari, Iha?" Mahinang tanong niya. Si Marisa, na may mabigat na puso, ay nagsalita tungkol sa posibilidad na lumipat sa lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang pagtataka malumanay na ngumiti ang kanyang ama. "Anak, sige na. Magiging maayos na kami ng nanay mo. May mga magagaling na kapitbahay na tutulong sa amin kung kailangan namin ito." Nakaramdam ng kaluwagan at pasasalamat si Marisa. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang niyayakap ang kanyang ama. "Thank you, Dad," anya, basagang boses. "Pangako kapag naging matatag na ako isasama kita para tumira." Ang iyong ama ay ngumiti at sa kanyang mapaglarong paraan ay nagsabi, "Huwag ka nang umiyak, anak, kung hindi, mapupuno mo ang bahay ng mga luha." Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa puso ni Marisa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakadama siya ng tunay na pag-asa. Makalipas ang ilang araw, pinagsama-sama ni Marisa ang kanyang ipon at tinanggap ang ilan sa perang inipon ng kanyang ama para sa kanya. Taglay ang pusong puno ng pag-asa at kaunting takot, siya at ang kanyang mga kaibigan ay umalis patungo sa malaking lungsod. Pagdating, nasilaw si Marisa sa kanyang nakita, para bang nagkaroon ng bagong kulay ang mundo. Ang mga kalye ay puno ng paggalaw, mga ilaw na kumikinang sa lahat ng dako, at ang mga bintana ng tindahan ay nagpapakita ng magagandang produkto. Ang lahat ay ibang-iba sa kanilang maliit na bayan. Habang naglalakad sa abalang mga lansangan, nadama ni Marisa na mas buhay pa kaysa dati. Ang enerhiya ng lungsod ay nakakahawa at bawat sulok ay tila nagtatago ng isang bagong pakikipagsapalaran. Ang takot na magsimulang muli ay nagbigay daan sa pananabik na matuklasan kung ano ang hinaharap. Nagsimula siyang maniwala na, marahil, makikita niya ang kaligayahang hinahanap niya sa bagong lugar na iyon. Hindi nagtagal, umupa sila ng isang maliit na silid malapit sa subway. Ito ay simple, ngunit sapat na komportable upang makapagsimula. Ang sumunod na hakbang ay ang paghahanap ng trabaho. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, napagtanto ng tatlong magkakaibigan na ang malaking lungsod ay may sariling kahirapan. Marami sa mga trabahong nahanap nila ay nangangailangan ng karanasan at mga kwalifikasyon na wala sila. Si Leticia ay nagtrabaho sa isang sakahan at si Amalia ay may ilang karanasan sa lokal na komersyo, ngunit wala sa mga iyon ang tila sapat para sa mga bakanteng lumitaw. Gayunpaman, hindi sumuko si Marisa. Alam niyang hindi magiging madali ang pagsisimula muli. Ngunit kapag nasa tabi niya ang kanyang mga kaibigan, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang anumang balakid. Ang malaking lungsod ay isang hamon, ngunit ito rin ay kumakatawan sa isang bagong simula at determinado si Marisa na gawin itong gumana. Pagkatapos ng lahat, iniwan niya ang nakaraan at handa nang tuklasin kung ano ang maibibigay ng buhay sa bagong paglalakbay na ito. Determinado si Marisa na baguhin ang kanyang buhay at alam niyang kailangan niya ng mas magandang trabaho. Nakatanggap siya ng 2 alok, ang isa bilang tagapaglinis sa mga shopping mall at ang isa bilang street vendor. Ngunit ang mga trabahong ito ay nag-aalala sa kanya. Kung tatanggapin ko, ang aking kalusugan ay maaaring magdusa tulad ng nangyari sa aking ina na nagtrabaho ng husto sa bukid sa buong buhay niya, naisip niya. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang sumubok ng kakaiba. Laging nabighani sa mga libro at kaalaman, naghanap ng trabaho si Marisa sa malalaking aklatan ng lungsod. Gayunpaman, nang makarating siya doon, napagtanto niya na ang katotohanan ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Upang makakuha ng trabaho, kakailanganin niyang magkaroon ng mas advanced na edukasyon at manamit ng walang kamali-mali. Malayong malayo, ito sa kanyang sitwasyon, sa kanyang simple at suot na damit. Nang makitang hindi ganon kadaling darating ang mga pagkakataon, nagpasya si Marisa at ang kanyang mga kaibigan na mamuhunan sa isang recruitment agency. Alam nila na ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon na makakuha ng isang bagay na mas matatag. Di nagtagal, ang ahensya ay nagdala ng magandang balita. May bakanteng trabaho bilang isang kasambahay sa isang marangyang mansyon sa kanayunan, na kumpleto sa isang silid at mga pagkain. Ito ay maaring isang magandang pagkakataon, naisip ni Marisa. Kahit na alam niya na ang trabaho ay magiging mahirap at mahirap, nilinaw ng ahensya na ang lahat ng mga kandidato ay dadaan sa isang mahigpit na internship at kung hindi sila maaprubahan, maaari nilang subukan ang iba pang mga trabaho. Sa kabila ng mga hamon, nakaramdam ng pananabik si Marisa. Isa itong bagong pagkakataon at
kasama ang kanyang mga kaibigan sa tabi niya, naniwala siyang malalampasan niya ang mga paghihirap at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Ang malaking lungsod ay puno ng pangako at posibilidad at pinuspos nito ang kanyang puso ng pag-asa. Kaya ko, sabi niya sa sarili, determinadong gawin itong bagong yugto ng buhay na gumana. Sa mga sumunod na araw, ibinahagi ni Marisa ang kanyang mga alalahanin sa kanyang mga kaibigan. Kakayanin ko ba? Dapat isipin ng tatay ko na isa na akong matagumpay na propesyonal. Pagtatapat niya na natatawa ng kinakabahan. Sinubukan siyang pasayahin ng mga kaibigan niya. Ikaw ay magiging isang sabog. Pagkatapos ng lahat, inalagaan mo ang lahat ng mabuti sa bahay. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa iyo, sabi ni Leticia, palaging optimistiko. Sumang-ayon si Amalia, ngunit sa kanyang praktikal na paraan. Kailangan mo lang ayusin ang iyong sarili at manatiling kalmado. Habang naghihintay ng tawag ng ahensya, hindi maiwasan ni Marisa na managinip. Naisip niya ang kanyang sarili sa mansyon, nakakatugon sa mga bagong tao, nabubuhay ng ganap na naiibang mga karanasan kaysa sa nakasanayan niya. Who knows, baka may mahanap ako na talagang magpapasaya sa akin, naisip ko. Ang malaking lungsod ay nabighani pa rin sa kanya, sa mga ilaw nito at abalang mga lansangan. Ngunit ngayon, ang ideya ng pagtatrabaho sa kanayunan, malayo sa pagmamadali at pagmamadali, ay tila nangangako at mapaghamong sa parehong oras. Habang si Marisa ay nakikitungo sa kanyang mga inaasahan, ang kanyang mga kaibigan ay nagsisimula na rin ng mga bagong yugto. Si Amalia ay nakakuha ng trabaho bilang isang administrator sa isang beauty salon at si Leticia ay magsisimula bilang isang administrator sa isang gym. Lahat ay nasasabik, ngunit naramdaman ni Marisa ang mga paru-paro sa kanyang tiyan na iniisip kung ano ang naghihintay. Alam niyang kailangan niyang mabilis na umangkop sa kanyang mga bagong responsibilidad sa mansyon at ang pag-iisip na magkamali, tulad ng hindi pag-aayos ng kanyang kama o pagkaantala ng almusal, ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Sa itinakdang araw napakaaga, huminto ang isang eleganteng itim na kotse na may tinted na bintana sa pintuan ng tinitirhan ni Marisa kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumabas ang driver at bahagyang kumaway, ipinahiwatig na oras na para umalis. Si Marisa, bitbit ang kanyang mga bag, ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigan ng mahigpit na yakap at sumakay sa kotse. Humanga siya sa marangyang interior, iba sa mga lumang taxi na nakasanayan niya. Malinis at komportable ang mga leather seat at sariwa ang hangin sa loob ng sasakyan. Walang katulad ang malansang amoy na naamoy ko sa mga sasakyang panglungsod. Ang paglalakbay sa kanayunan ay parang pagbabago ng tanawin. Inilayo ng palikulikong kalsada si Marisa mula sa pagmamadali ng lungsod, sa paglampas ng matatayog na puno at maringal na bahay. Ang mga tanawin ay nakamamanghang at ang bawat kurba ay nagpapakita ng isang bagay na mas maganda. Ang mga mansyon, sa gitna ng mga puno ay parang isang bagay mula sa isang fairy tale na may hindi nagkakamali na mga hardin at mga tore na nakatayo laban sa asul na kalangitan. Hindi makatingin sa bintana si Marisa, nabighani sa lahat ng nakikita. Nang dumaan sila sa isang checkpoint, pumasok ang sasakyan sa isang saradong at very well-protected complex. Sa loob, mas magaganda pa ang mga mansyon. Kinabahan si Marisa at the same time na mangha. Nang tuluyang huminto ang sasakyan sa harap ng isa sa mga mansyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na darating. Ang driver, with a light accent, said, "We're here. I'll let the owners know." Huminga ng malalim si Marisa. Ito ang simula ng isang bagong yugto at sa kabila ng kanyang kaba, handa siyang harapin kung ano man ang dumating. Inihinto ng driver ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakal na pinto na tila protektado na parang isang safe. Lumapit siya sa isang discreet intercom at pinindot ang button. Pagkaraan ng ilang saglit, dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Bumungad sa kanila ang napakagandang loob ng mansyon. Halos hindi makapaniwala si Marisa sa kanyang nakita. Sa kanyang harapan, isang lugar na tila parang isang fairy tale. Isang kumikinang na pool na sumasalamin sa sikat ng araw na tila gawa sa kristal. Isang berdeng golf course na tila walang katapusan at isang hardin ng rosas na tila isang mahiwagang labirint. Ang lahat doon ay pag-aari ng sikat na pamilyang Braga, na kilala sa mataas na lipunan sa kanilang kapangyarihan at kayamanan. Nang mawala ang driver sa mansyon, tumayo si Marisa. Hinahangaan ang hindi kapanipaniwalang lugar na iyon at iniisip
kung ano ang hinaharap para sa kanya. Magkahalong takot at excitement ang nararamdaman niya. Hindi siya sigurado kung ano ang aasahan, ngunit determinado siyang gawin ang kanyang makakaya. Ito ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. At gaano man ito kahirap, alam ni Marisa na mayroon siyang lakas ng loob na harapin ito. Ang pamilya Braga ay hindi lamang mayaman. Ito ay isang tunay na powerhouse. Pagmamay-ari nila ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng transportasyon ng butil sa bansa. At ang tagumpay ng negosyo ng pamilya ay tumakbo tulad ng isang pinong nakatutok na orasan. Tinawag silang The Kings of Bread, na may mga panaderya na nakakalat sa buong bansa. Ang ulo ng pamilya isang napaka-impluwensyang negosyante at ang kanyang asawang si Ofelia ay pinamamahalaan ang lahat ng may kamay na bakal. Ang kanilang nag-iisang anak na lalaki, ang 24 taong gulang na si Abner, ay kilala sa kanyang pagiging mapanghimagsik. Gumastos siya ng pera sa mga party, mamahaling damit at laging napapalibutan ng mga tao, lalo na ang mga babae. Ang kanyang mga magulang ay naniniwala na ito ay isang yugto lamang at umaasa na siya ay malapit ng mag-mature para gampanan ang mga responsibilidad sa pamilya. Noong una, halos hindi nakita ni Marisa si Abner. Palagi siyang nasa labas o natutulog, nagpapagaling sa kanyang pagsasalo. Ilang linggo bago niya napansin na may bagong katulong sa bahay. Si Marisa gayunpaman ay masyadong nakatutok sa kanyang trabaho upang alagaan. Alam niyang may panahon ng pagsubok at kailangan niyang gawin ang lahat para mapanatili ang trabaho. Ang kasambahay na si Mona Lisa ay isang matangkad at mahigpit na babae na may matalas na mata na tila nakikita ang lahat. Nasanay na siya sa mga babaeng nagsusumikap na manalo sa batang si Abner para mapalapit sa yaman ng pamilya. Mona Lisa, sa kanyang karanasan, alam kung paano makilala ang mga oportunista at mabilis na inalis ang mga ito. Ngunit hindi interesado si Marisa doon. Gusto lang niyang magtrabaho, matuto at kumita. Hindi naging madali ang trabaho sa mansyon. Nawalan ng trabaho si Marisa at alam niyang hindi siya makakauwi ng walang dala. Kaya naman, tinanggap niya ang hamon ng pagiging apprentice employee. Ang tila isa pang trabaho para sa ibang tao. Para kay Marisa ito ay isang katanungan ng responsibilidad at pagtitiwala. Kailangan ni Mona Lisa ng isang taong mapagkakatiwalaan niya para sa mahahalagang sandali tulad ng mga gala dinner at pribadong kaganapan. Ang trabaho ay nangangailangan ng kumpletong paghuhusga at ang kakayahang pangasiwaan ang mga gawain na maaaring magbago ng mabilis. Hindi nagtagal, natuklasan ni Marisa na ang sikreto sa pagiging matagumpay sa bahay na iyon ay ang kanyang kakayahang hindi mapansin. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglilinis o pag-aayos. Kailangan niyang gawin ito ng walang kapintasan, nang hindi binibigyang pansin ang sarili. Araw-araw, 5:00 ng umaga, nagpupulong ang mga empleyado para tanggapin ang mga gawain sa araw na yon. Si Marisa, na nasasanay pa rin sa abalang gawain, alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang serbisyo. Pagkatapos ng pulong, nagkaroon sila ng maikling coffee break at pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho. Pinagmasdan ng mabuti ni Mona Lisa si Marisa, sinusuri ang bawat galaw. Nais patunayan ng dalaga na kaya niyang gampanan ang mga responsibilidad at who knows, kahit na makakuha ng magandang rekomendasyon para sa hinaharap. Dumating ang mga hamon araw-araw, ngunit determinado si Marisa na malampasan ang mga ito. Nagtatrabaho ng may pag-iingat at dedikasyon. Ang mansyon ay puno ng mga kamera, parehong nakikita at nakatago, at mabilis na naunawaan ni Marisa na walang puwang para sa pagkakamali. Palagi siyang huling umaalis sa mga pulong sa gabi nang suriin ni Mona Lisa ang trabaho ng mga empleyado. Sa kabila ng pagiging mahigpit, naobserbahan ni Mona Lisa ang walang sawang pagsisikap ni Marisa. Karaniwan, iniiwasan ng kasambahay ang pagpuri sa kanyang mga katulong sa takot na ito ay makapagpahinga sa kanila. Pero kay Marisa hindi niya maiwasang magkomento. You have the potential to go far, Marisa. Believe me, marami na akong nakitang dumaan dito sa bahay. Nagulat si Marisa at medyo gumaan ang loob. Nagpasalamat siya sa kanya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa lupa, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso. Alam kong nasa tamang landas ako at sa pagsisikap, magagawa kong isang mahalagang pagkakataon ang trabahong iyon para sa hinaharap. Ang kasambahay, na laging mapagmatyag, ay nagbigay kay Marisa ng ilang tips kung paano maiwasan ang mga problema kay Mona Lisa
at iba pang miyembro ng bahay. Kahit na matapos ang hindi inaasahang papuri ni Mona Lisa, pakiramdam ni Marisa ay sinusuri pa rin siya ng mabuti. Ang kanyang kawalan ng tiwala ay lumaki isang buwan pagkatapos magsimula sa trabaho, nang sa wakas ay nakilala niya si Abner Braga sa unang pagkakataon. Si Abner, nang makita si Marisa, ay agad na nausisa. May nakapukaw sa kanyang atensyon, lalo na ang iba't ibang ningning ng kanyang mapula-pulang buhok, isang kulay na hindi niya madalas makita. Isang gabi nang si Marisa ay nasa hallway na gumagawa ng kanyang mga gawain, biglang sumulpot si Abner at nagkomento tungkol sa kanyang hitsura. Hindi siya komportable, hindi lang dahil sa sinabi nito, kundi dahil din sa malakas na amoy ng alak na binigay nito na lalong nagpakaba sa kanya. Trying to remain calm and polite, as Mona Lisa had taught her, Marisa replied, "Good evening. My name is Marisa. I'm the new employee here." Ipinaliwanag niya na isang buwan na siya sa bahay, ngunit tila hindi siya napansin ni Abner noon. Siguro mabuti iyon, naisip ni Marisa. Kung hindi niya ako nakikilala, nangangahulugan ito na ginagawa ko ang aking trabaho ng maingat, gaya ng nararapat. Kumunot ang noo ni Abner, sinusubukang alalahanin siya, ngunit sumuko. Nagtataka, tinanong niya kung bakit siya ay nagtatrabaho ng gabi sa halip na magpahinga. Saglit siyang tinitigan ni Marisa gamit ang kulay abong mga mata, na kahit maganda ay tila nagtatago ng isang tiyak na kalungkutan. She responded calmly, but firmly, "I'm here to clean. That's what I do." Alam niyang magkakaroon ng employee meeting sa lalong madaling panahon at hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa hindi komportabling pag-uusap na iyon. Naramdaman ko ang lumalaking tensyon sa hangin at gusto kong bumalik sa trabaho sa lalong madaling panahon. Si Abner, gayon paman, ay tila nabighani kay Marisa. Masungit na komento ang sinabi nito na baka pagbintangan na naman siya ni Mona Lisa nang nagnanakaw sa mga empleyado nito na parang biro lang. Nakaramdam ng hindi komportable si Marisa hindi lamang sa komento, kundi sa mapanglait na tono na ginamit niya kapag nagsasalita tungkol sa kasambahay. Pinuno nito ang kanyang galit, ngunit alam niyang kailangan niyang kontrolin ang sarili at huwag tumugon. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na pinakamahusay na lumayo, manatiling nakatuon sa kanyang trabaho at kaligtasan sa kapaligiran na iyon. Mula sa araw na iyon, hindi na maalis sa isip ni Abner si Marisa. May kung ano sa kanya na ikinaintriga niya at mas lalo niya itong pinagmamasdan. Bagamat siya ay magalang at nanatili sa kanyang distansya, hinarasa siya ni Abner, gumawa ng hindi naaangkop na mga komento at nagmumungkahi na maaari siyang kumita ng malaking pera kung tatanggapin niya ang kanyang mga imbitasyon. Para kay Marisa, nakakatakot ang bawat paglapit ni Abner dahil alam niyang hindi maganda ang intensyon nito. "Pakiusap, iwanan mo ako." Pakiusap niya isang gabi nang sinubukan siyang sunggaban ni Abner sa pasilyo malapit sa hagdanan. Siya, na may mapanuksong ngiti, ay lumapit, bumulong sa tenga ni Marisa na hindi niya kailangang matakot dahil ito ay magiging mabait. Ang amoy ng alak at ang agresibong ugali ni Abner ay nagpanik sa kanya. Sinubukan niyang hawakan ang binti nito, ngunit nang tangkaing lumayo ni Marisa, ay hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Pinagbantaan siya. "Huwag kang ang sumigaw. Baka makalabas ka sa bahay na ito." Bulong niya at hinigpitan ang hawak, na para bang kontrolado niya ang sitwasyon. Biglang bumukas ang pinto. Kahangahangang lumitaw si Mona Lisa, ang kasambahay. "Abner, may apurahang tawag para sa iyo," sabi niya na may matatag na boses na pumutol sa tensyon na sandali. Agad namang pinakawalan ni Abner si Marisa, bagamat halatang naiirita na siya sa pagkagambala. Si Marisa na nanginginig pa ay tumingin kay Mona Lisa na may halong takot at ginhawa. Pinagmamasdan siya ng kasambahay na may simpatiya na parang naiintindihan niya ang nangyayari, ngunit hindi ito masyadong pinapakita. Alam ni Mona Lisa ang mga chismis tungkol kay Abner at sa kanyang pag-uugali sa lungsod, ngunit hanggat siya ay nakiramay kay Marisa, ang kanyang tungkulin ay panatilihin ang kaayusan sa bahay. "Solve your problems without scandal, Abner. No one in the house need to know about this," she said, making it clear that she would not tolerate disorder. Gumaan ang pakiramdam ni Marisa na hindi siya mananagot, ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Kahit na sa pamamagitan ni Mona Lisa, ay naramdaman niyang hindi madaling sumuko si Abner. Sa tahimik na gabing iyon, ang biglang tunog ng galit na katok sa pinto ng kwarto ni Marisa ang nagpagising sa kanya.
Hoy, gumising ka! Nakalimutan mong patayin ang gripo sa likod ng kwarto. Lubog sa baha! Sigaw ni Abner sa galit na boses na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Marisa, na medyo inaantok pa at nalilito, ay tumalon mula sa kama, sinusubukang alalahanin kung talagang iniwan niya ang gripo na tumatakbo pagkatapos maglinis. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso, mabilis siyang nagsuot ng pantulog at hinabol si Abner, sabik na makaiwas sa maaaring maging malaking sakuna. Pagdating sa silid sa likod, napansin ni Marisa na ang silid ay naiilawan lamang ng mahinang ilaw na lumikha ng isang madilim na kapaligiran. Nag-aalala siya tungkol sa pinsalang maaaring idulot niya. Si Abner, gayunpaman, ay hindi mukhang nag-aalala. Biglang nakakuha ng atensyon nila ang matalim na tunog ng click. Isinara ni Abner ang pinto sa likuran nila. Tiningnan niya ito ng kakaiba, nagniningning ang mga mata nito at nagsimulang dahan-dahang lumapit sa kanya. Nakaramdam ng takot si Marisa sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Tanong niya, nanginginig ang boses, sinusubukang lumayo. Hindi pinansin ni Abner ang halatang takot ni Marisa at nagpatuloy sa pagsulong. Ang kanyang postura ay nagbabanta at bago siya makapag-react, gumawa siya ng isang bagay na kakilakilabot. Sa isang biglaang paggalaw, pinunit niya ang kanyang pantulog. Ang sumunod ay isang sandali ng kakilakilabot na hindi akalaing mararanasan ni Marisa. Ang pakiramdam ng pagiging mahina, walang proteksyon at ang bigat ng kahihiyan ay tumama sa kanya na parang bagyo. Nang matapos ang lahat, nakaramdam ng pagkawasak si Marisa sa loob na puno ng magkahalong sakit at nakalulungkot na kawalan ng pag-asa. Napalingon siya sa paligid, naghahanap ng magagamit niya para ipagtanggol ang sarili sakaling muli siyang saktan. Si Abner naman, parang kalmado. Naturain, kalmado niyang inayos ang kanyang sinturon at muling lumapit sa kanya na may malamig na ngiti. Hinawakan ng mahigpitang baba ni Marisa, bumulong siya. Huwag kang mag-alala, hindi na kita muling hahawakan. And then, with an air of contempt, he added, alam mo honey, masarap ang popcorn habang kinakain mo. Pero kapag nawala na, wala ng halaga. Si Marisa, nagulat pa rin, ay pilit na kumawala. Sumisigaw na siya ay isang halimaw. With a cruel smile, Abner mocked her. Hindi mo sasabihin sa mga magulang ko, di ba? Sawa na sila sa mga kwentong ito tungkol sa mga babaeng katulad mo na laging nagsusumikap sa akin. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na pinuputol ang maliit na pag-asa na naiwan ni Marisa. Hinamak niya ito na nilinaw na sa kanya ay wala siyang halaga maliban sa isang credit card at isang buong wallet. Parang unti-unting naaalis ang bigat ng kanyang dignidad at unti-unti nang napagtanto ni Marisa na ang laban para sa kanyang kaligtasan at integridad ay magiging mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Nanginginig pa rin at gusot ang uniforme, sinubukan ni Marisa na makabawi. Sa kabila ng takot na nararamdaman, tiningnan niya si Abner nang hindi niya alam na taglay niya. Pero sa loob-loob niya, pira-piraso ang puso niya. Ipinagpatuloy ni Abner ang pagsasalita. Nagpinta ng isang baluktot na larawan niya na nagmumungkahi na si Marisa ay walang iba kundi isang mahirap, naghuhukay ng ginto na batang babae mula sa isang malayong nayon. Kahit alam niyang kasinungalingan lang ang lahat, natakot si Marisa. Binantaan siya ni Abner na sinabing hindi na siya makakakuha ng trabaho kahit saan kung maglakas loob siyang magsalita tungkol sa nangyari. Hindi na mauulit ang buhay ni Marisa. Dati siya ay isang empleyado lamang na pilit na hindi pinapansin. Ginagawa ang kanyang trabaho ng tahimik. Ngayon, naghiwalay siya sa kanyang silid, umiiwas sa iba at patuloy na lumalayo. Ang dating isang mapayapang gawain ay naging isang bangungot. Ang kanyang mga gabi ay pinahirapan ng mga panaginip ng kanyang namatay na lola, ang kanyang mga magulang na umiiyak at ang mukha ni Abner na laging nandiyan na nagmumulto sa kanya. Ngunit itinago ni Marisa sa kanyang sarili ang lahat ng sakit na ito. Hindi niya kailanman kinausap ang mga magulang ni Abner o humingi ng tulong. Nagpatuloy siya sa trabaho, araw-araw. Sinusubukang harapin ang durog na bigat ng kanyang damdamin. Ang mansyon ng Garcia ay tila mas madilim, walang buhay. Ipinagpatuloy ni Marisa ang kanyang mga gawain, nag-aayos ng mga silid at naghahain ng mga pagkain. Ngunit ngayon ay may lungkot na hindi naalis sa kanya. Nagpadala siya ng maliit na halaga ng pera sa kanyang pamilya. Sinusubukang mapanatili ang pakiramdam ng normal sa gitna ng kaguluhan. Ngunit pagkatapos, isang bago,
At nakakatakot na pagtuklas ang lumitaw, si Marisa ay buntis, desperado at hindi. Alam ang gagawin, hinanap ni Marisa si Mona Lisa, isa sa iilang tao na sa tingin niya ay maaasahan niya. Si Mona Lisa, sa kabila ng matigas na tindig, ay nagpakita ng awa nang makita ang kalagayan ni Marisa at sinamahan ito sa doktor. Nakaramdam ng lamig at impersonal ang opisina at kinumpirma ng nurse ang pagbubuntis ng may pilit ng ngiti. Nang mapansin ng doktor na walang suot na singsing sa kasal si Marisa, insensitive na nagtanong tungkol sa ama ng bata. Napalunok ng luha si Marisa at piniling huwag magsalita ng kahit ano sa sandaling iyon, nararamdaman ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Desidido si Marisa na kumprontahin si Abner, kaya dumiretso siya sa billiards room kung nasaan siya. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang manggas nito, hindi pinapansin ang mga mapagmataas na tingin at mga mapanuksong komento na ginawa niya. Si Abner, gaya ng nakagawian, ay sinubukang hawakan ang kanyang mukha, ngunit matatag siyang lumayo. Huwag mo nang isipin, galit na sabi ni Marisa, puno ng determinasyon ang boses. May importante akong sasabihin sa'yo. Natawa siya, akala niya nandoon siya para humingi ng pera. Magkano ang gusto mo this time? Sabi ni Abner, punong-puno ng panghahamak ang mukha. Ngunit si Marisa nang hindi lumilingon ay tumugon ng matatag at direktang, buntis ako. Nawala agad ang ngiti ni Abner. Napaatras siya at napaupo ng mabigat na para bang dinudurog siya ng bigat ng balita. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng husto at ang takot ay nagsimulang lumaki sa kanyang isipan. Paano kung malaman ng iyong ama? Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sa kabila ng kaba na nararamdaman, nanatiling matatag si Marisa. Alam niyang kailangan niyang maging malakas para sa kanyang sarili at para sa sanggol. Hinarap niya si Abner, ipinaalala sa kanya na may mga responsibilidad din siya at hindi basta-basta makakatakas. Kahit masakit sa kanya ang pangaalipusta nito, ipinagpatuloy ni Marisa na manatiling kalmado, pinipilit na huwag ipakita ang takot at pagkasuklam na dulot sa kanya ni Abner. Determinado na pangalagaan ang sarili niyang kinabukasan at ang kinabukasan ng kanyang anak. Alam ni Marisa na kailangan niyang kumilos ng matalino. Kung nalaman ng lungsod ang tungkol sa pagbubuntis at iniwan siya ni Abner, hahatulan siya at ang kanyang buhay ay maaaring maging isang bangungot. Napakakonserbatibo ng lungsod kung saan sila nakatira at kailangan niyang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon. Si Abner naman ay desperado na. Wala siyang gustong gawin sa pagbubuntis na yon. Ang kanyang reputasyon at karera sa politika ay nakataya. Kung umabot sa bibig ng lungsod ang iskandalo na iyon, alam niyang masisira ang kanyang pamilya at ang kanyang kinabukasan. Kailangan niyang gumawa ng paraan para malutas ito ng mabilis at mawala si Marisa sa kanyang buhay. Habang iniisip ang mga opsyon, nag-isip si Abner ng mga kakilakilabot na solusyon tulad ng pagpilit ng pagpapalaglag o maging sanhi ng aksidente. Ngunit siya ay masyadong duwag upang harapin ang dugo o armas. Sa huli nagpasya siya sa isang mas banayad at maingat na plano. Matutuklasan niya ang mga gawin ni Marisa at makakahanap ng pagkakataon na alisin siya ng isang beses at para sa lahat nang hindi nag-iiwan ng bakas. Noong isang malamig na gabi ng Nobyembre, si Abner na may matigas na puso ay naghanda ng inuming may halong pills para mahimatay si Marisa. Matapos siyang mawalan ng malay, isinakay siya nito sa kanyang sports car at nagmaneho sa mga desyerto na kalye patungo sa isang tulay na sumasaklaw sa isang mabilis na agos ng ilog. Habang nakatayo siya roon, habang huminto ang sasakyan at ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, naramdaman ni Abner ang bigat ng kanyang gagawin, ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na wala siyang pagpipilian. Kinuha niya si Marisa sa kanyang mga bisig at bumulong ng paumanhin na walang iba kundi mga walang laman na salita, itinapon siya sa rehas ng tulay. Ang kanyang katawan ay nahulog sa tubig na may mahinang tunog at ang madilim na tubig ay mabilis na binalot sa kanya. Sandaling tumayo si Abner, pinagmamasdan ang ilog na dinadala si Marisa palayo, kaya't bumalik siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho sa paniniwalang walang nakakita sa kanya. Ngunit habang nagmamaneho siya, ang takot at pagkakasala ay nagsimulang sumakal sa kanyang mga iniisip na nag-iwan sa kanya ng isang kakilakilabot na pakiramdam na hindi ito magtatapos ng maayos. Sa kabilang bahagi ng kwento,
Isang matandang mangingisda na nagngangalang Mateo ang nasa tabing ilog, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Pinagmamasdan niya ang kalmadong tubig habang nagsasagwan ng kanyang bangka. Pero noong gabing iyon, may kakaiba. Ang kanyang maasikasong mga mata, na sanay na mapansin ang bawat galaw sa ilog, ay napansin ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Isang dalaga, malinaw na nasa panganib, ay nakikipaglaban sa agos. Muntik nang malunod si Marisa, nang walang pag-iisip, inihagis ni Mateo ang kanyang pangingisda at malakas na sumagwan patungo dito. Ang tubig ay nagyayelo at magulo, ngunit nagawa niyang maabot si Marisa, na desperado na nagsisikap na manatiling nakalutang. Sa lahat ng kanyang pagsusumikap, hinila niya ang batang babae sa kanyang maliit na bangka na nagligtas sa kanya mula sa tangay ng agos. Siya ay buhay, ngunit ang kanyang mga labi ay kulay ube at ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Alam ni Mateo na malayong matapos ang laban ni Marisa, ngunit sa sandaling iyon, nailigtas niya ito sa malalim na kadiliman ng ilog. Hindi nag-aksaya ng oras, dinala ni Mateo si Marisa sa kanyang maliit na kabin sa tabing ilog. Ang lugar ay maliit ngunit maaliwalas, na may fireplace na mahinang kumaluskos. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Gamit ang karanasang mga kamay, tinakpan niya siya ng mainit na kumot at inilagay siya malapit sa apoy, sinusubukang ibalik ang init sa kanyang katawan. Si Mateo, palaging maingat, ay naghanda ng isang simpleng pagkain kasama ang pagkaing nakuha niya sa pangangalakal ng kanyang isda. Alam niyang kailangan ni Marisa na kumain para manumbalik ang kanyang lakas at sa bawat minutong lumilipas, nadaragdagan ang kanyang pag-aalala. Kilala si Mateo ng lahat sa lugar, lalo na ang mga madre sa kalapit na kumbento, kung saan halos araw-araw siyang naghahatid ng sariwang isda. Nang makitang mahina pa rin si Marisa, nagpasya siyang dalhin siya doon. Dahan-dahan niyang binuhat siya sa kanyang mga bisig patungo sa kumbento. Pagdating pa lang nila, sinalubong siya ng mga madre, palaging mababait at matulungin. Umalingaw-ngaw sa mga pasilyo ang malumanay na panalangin ng mga madre na lumikha ng kapaligiran ng kapayapaan at kaginhawahan para kay Marisa na nangangailangan ng pangangalaga at katahimikan higit kailanman. Nag-aalala ang mga mata ni Mateo na naniniwalang ang katotohanang nakaligtas si Marisa sa nagyayelong tubig ay senyales ng isang bagay na mas malaki. Gayunpaman, kahit na pagkatapos na magpainit sa kumbento, nagsimulang maramdaman ni Marisa ang epekto ng hypothermia at ang mga tabletang kanyang nainom. Sa kasamaang palad, nagresulta ito sa pagkakuha. Ang isa sa mga madre, nang inihahanda ang higaan ni Marisa, ay napansin ang mga mansa ng dugo at walang pag-aalinlangan tumawag ng ambulansya. Nang dumating ang mga doktor, nagulat sila sa tindi ng sitwasyon. Nang hindi alam kung sino si Marisa, tumutok sila sa pagliligtas sa kanya. Nangako ang ina ng kumbento na si Mother Febrarionia na aalagaan siya na parang sariling anak niya, habang sinisikap ng mga doktor na alamin pa ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at hanapin ang sinumang miyembro ng pamilya. Nang tuluyang magising si Marisa, nataranta siya. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa ilog o kung ano ang eksaktong nangyari. Para kay Mother Febrarionia, ito ay tila isang senyales na si Marisa ay ginabayan pabalik sa pananampalataya. Sa pagkabigla pa rin sa nawawalang pagbubuntis, at sa madidilim na pag-iisip na halos humantong sa kanyang kalunos-lunos na wakas, nagpasya si Marisa na manatili sa kumbento ng ilang sandali na naghahanap ng bagong direksyon para sa kanyang buhay. Sa kumbento natagpuan ni Marisa ang isang uri ng kapayapaan. Tumulong siya sa pang-araw-araw na gawain, nag-aalaga ng mga halaman at nanalangin kasama ng iba pang mga madre. Bagaman hindi niya ginawa ang kanyang mga panata, si Marisa ay tinatrato ng may paggalang bilang isang tunay na katuwang. Ngunit, sa kabila ng katahimikan, may bumabagabag pa rin sa kanya. Nagkaroon ng kawalan, pakiramdam na may bahagi ng kanyang buhay ang nawawala sa kanyang alaala. Isang araw, makalipas ang halos isang taon, si Marisa ay binigyan ng tungkuling humingi ng donasyon na gagamitin sa pagpapaayos ng isang pakpak ng kumbento. Habang bitbit niya ang isang mabigat na kahon ng mga donasyon, may pumukaw sa kanyang paningin, isang makintab na magazine na mukhang bagong print. Nagtataka, binuksan niya ang magazine at, kaagad, ang kanyang mga mata ay tumutok sa pabalata. Sa harap ng magazine ay isang marangyang imbitasyon sa isang kamangha-manghang kasal. Ang larawan ay nagpakita ng isang nakangiting mag-asawa sa harap ng isang malaking bahay, halos tulad ng isang kastilyo. Nang mas malapitan, nakilala ni Marisa
Ang nobya, si Leticia, isang sikat na vlogger at matandang kaibigan. Biglang nagkagulo ang lahat. Buong puwersang bumalik ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraan sa mansyon ng Braga, kung saan niya nakilala si Abner. Sa sobrang galit, pinunit ni Marisa ang magazine. Ang alaala ni Abner sa lahat ng ginawa niya sa kanya ay nagpanumbalik ng damdamin na sinubukan niyang ilibing. Ngunit kasabay nito, pakiramdam niya ay hindi na niya matatakasan ang nakaraan. Oras na para harapin siya. Sa gabi ng bonggang kasal, puspusan ang party. Nagpatugtog ang mga kanta, nagtawanan ang mga tao, at parang perpekto ang lahat. Si Abner ay nasa spotlight na nagpapakita ng kanyang pagkabukas palad sa lahat. Nakatago sa ilalim ng nakatalokbong na balabal, nakamasid si Marisa mula sa malayo, naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Pagkatapos, ng may determinasyon, umakyat siya sa entablado. Nang tanggalin niya ang kanyang hood at ipinakita ang kanyang mukha, isang maigting na katahimikan ang namayani sa silid. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Marisa ang mikropono at ang mga mata ay nakatutok kay Abner na namutla nang makita siya. Nataranta ang nobya na si Leticia, tumingin kay Marisa, hindi maintindihan ang ginagawa ng isang madre doon. Ngunit, para kay Marisa, ang sandaling iyon ay hindi lamang isang aparisyon. Ito ay isang paghahanap ng hustisya at na may hawak na krus, handa siyang harapin siya. Sa gitna ng kalituhan na iyon, huminga ng malalim si Marisa at tumingin sa paligid. Naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang dumating na ang pinakahihintay na sandali. Habang mahigpit ang mikropono sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang katawan sa kaba ngunit sa lakas din ng loob. Oras na para harapin ang nakaraan at sabihin ang katotohanan na sinubukang itago ng napakaraming tao. May determinadong hakbang, naglakad si Marisa papunta sa gitna ng marangyang party kung saan lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Nasa harapan niya si Abner Braga, ang lalaking hinahangaan ng marami doon. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Si Marisa, nang walang pag-aalinlangan, ay itinaas ang mikropono at sa isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong silid, inihayag ang katotohanan. Hindi si Abner ang taong inakala ng lahat. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga kakilakilabot na bagay na ginawa niya, mga bagay na hindi naisip ng sino man. Sa bawat salita, mas nabigla ang mga bisita, nagpapalitan ng mga tingin ng pagtataka at pagkalito. Ang tila sentro ng kasiyahan ay biglang binubuksan. Bago pa siya makapagpatuloy, mabilis na sinunggaban ng mga security guard si Marisa at pinaalis sa lugar. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Si Abner, na palaging inaakala na siya ang pinakamahalaga, ay maputla. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho tulad ng isang sandcastle sa ilalim ng tubig. Ang dapat sana ay isang gabi ng purong selebrasyon ay naging isang napakalaking at nakakahiyang sakuna. Sa pagkakalantad ng iskandalo, ang partidong Braga ay nauwi sa ganap na kaguluhan. Nakita ng ama ni Abner isang lalaking iginagalang ng lahat, ang kanyang impluensya sa harap ng kanyang mga mata. Ipinadala si Abner sa isang klinika, sinusubukang itago mula sa iskandalo, ngunit nasira ang reputasyon ng pamilya Braga. Nang walang ibang paraan, kinailangan nilang ibenta ang kanilang mga negosyo upang harapin ang kahihiyan at kahihinatnan. Si Marisa naman ay hindi tumayo. Sa kabayarang natanggap niya, nagpasya siyang gamitin ang pera sa positibong paraan. Ang una niyang ginawa ay ayusin ang nasirang pakpak ng kumbento, ang lugar kung saan siya tinanggap at inalagaan. Ngunit hindi siya tumigil doon. Nagbukas din si Marisa ng beauty salon at binigyan ng trabaho ang kanyang mga kaibigan na sina Leticia at Amalia, na nag-aalok sa kanila ng pagkakataong magsimulang muli. Sa gitna ng lahat ng ito, nakahanap ng bagong dahilan si Marisa para ngumiti. Nakilala niya si Tristan, isang mabait na voluntaryo na tumulong sa kanya na makahanap ng bagong layunin sa kanyang buhay. Magkasama, ang dalawa ay nagtayo ng isang bagong bahay para sa mga magulang ni Marisa na nag-aalok sa kanila ng kaginhawaan na palagi nilang nararapat, ngunit hindi kailanman. Sa huli, napagtanto ni Marisa ang isang napakahalagang bagay. Ang tunay na pamilya ay hindi lamang dugo, kundi pagmamahal at suporta. Lahat ng sakit na naramdaman niya ay ginawa niyang lakas para gumawa ng mabuti. Kaya naman, nakapagbigay ng bagong kahulugan si Marisa sa kanyang buhay at ginamit ang nakaraan bilang inspirasyon upang lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan.
At kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng katapangan at pagbabago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para makarinig ng higit pang mga nakaka-inspire na kwentong tulad nito.